Naniniwala ba kayo sa sukob na hindi raw dapat ikasal sa parehong taon ang magkapatid? Pakiramdam ni Leia, siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo nung ikinasal sila ni Donald September 20, 2016. Pero matapos ang kanilang pag-iisang dibdib, nagkasunod-sunod daw ang kamalasan. Sa construction site, nagkakilala sina Leia at Donald. Ako po ay nagkakantin sa tinatrabahuan nila. Matapos ang 3 taon, nagdesisyon silang magpakasal. Para kasi sa akin yung kasal, yung beses lang maranasan, kailangan paghandaan. Pero 2 araw bago ang kasal, may bumagabag kay Leia. Nagkaroon kami ng conflict sa kapatid niya. Ang mga gown, hindi pa ganun kahanda. Ang dami pang kulang. Muntik pang nagkaaberya sa Bulacan. Sinabi ko sa kanya, wag na nating ituloy kasi parang ang gulo. Pero nanaig ang kanilang pagmamahalan, kaya itinuloy ang kasal. Pero pagkatapos ng kasal, nagkasunod-sunod na ang mga hindi magandang pangyayari. Hindi ko alam na nabaon pala sa utang yung asawa ko. Mahigit 200,000. Walang linggo na hindi kami nag-aaway. Nung nabuntis si Leia, nagdesisyon siyang umuwi sa kanilang probinsya sa Leyte. By January po, yung isa kong kuya na-disgrasya sa trabaho. After nun, nagkasakit yung pamangkin ko. Dengue, sobrang sakit ng tiyan ko. Na-hospital ako na May. Yung mama ko naman, may fatty liver siya. Kuya ko na isa naman, need operahan. Kasi may tumubong bukol sa ulo niya. Tapos wala lang atang 1 buwan. Yung anak ko naman, parang sunod-sunod-sunod. Isang beses to, karga ko pa yung anak ko. Muntik na akong makpang, isang hakbang ko lang. Tinawag ako ng kapitbahay namin. Nahulog yung nyug. Muntik na kami nun na parang nakaprogram na sa isip ko na ano naman kayang problema darating. Habang siya'y nagdadalang tao, meron daw sa kanyang nagparamdam. Nagising ako. Pagmulat ng mata ko, may dumaan na parang madrengat. Tim yung mukha, nakabetas na, nakaharap sa akin. Hanggang isang araw, may ikwinento ang kanyang hipag. May nakasabay daw po siyang matanda. Sinabihan siya na may kasabay kayo sa kasal niyo, no? Kinabahan daw siya. Dito na nung balik kay Leia. 2 linggo bago ang kanyang kasal, nalaman niyang magpapakasal na rin sa buwan ding yon ang kanyang kuya Ilino. Nagulat po ako, sabi ko po kay mama, bakit sila magpapakasal? Kami una yung nagplano ng kasal, di ba po? Pag ganyan sukob. Yung maapektuhan nga daw po, yung kung sino yung mas bata sa amin. Nabuntis daw kasi ni Ilino ang kasintahan niya noong si Chari. Mga 2 araw, doon na lang namin nalaman magpapakasalin pala si Leia. Pag kinansil namin yung pagsali namin sa mass wedding, baka pagalitan kami ng papa niya sa mama niya. 8 araw lang matapos ikasal sina Leia at Donald sa Maynila, sunod namang ikinasal sina Ilino at Chari sa Leyte. Kaya sukob ang kanilang mga kasal. Ayon sa pamahiin, may tuturing na sukob ang kasal kapag ang magkapatid ikinasal sa parehong taon. At ayon sa paniniwala, ang mga sukob ang kasal may suswertehin, pero meron ding mamalasin. The chances are, kapag nagsabay kayo, mayroong isang kasal na magsasuffer economically kasi medyo pipili ka kung alin ang mas bibigyan mo ng pondo. Kung si Leia minalas, ganun din daw nung simula si Ilino. Misteryoso raw na laglag ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang misis. Paniniwala nila, merong kumuha sa bata. Parang nasa panaginip ko lang siya eh. Malaki siya. Sabi ko, hindi ka pwede tumabi kasi andito yung baby ko. Tapos inano niya yung tummy ko. Huwag kasi baka malaglag yung baby ko. Yung tiyan niya, unti-unti namang lumiliit. Pero matapos nun, nag-iba raw ang gulong ng
kapalaran ni Ilino. Sunod-sunod naman daw silang swinerte. Nakabili kami ng TV, ng mga appliances. Hiningi namin sa Panginoon na sana magkamotor kami, hindi na kami manghiram. Binigay din sa amin sa Diyos yung sasakyan na kotse. Pero ang pinakakinatakutan ng magkapatid, ang isa pa raw babala ng nakasabay na matanda ni Chari. Mag-ingat daw po kami kasi hindi daw po kami pwede magsama ng kapatid ko sa isang lugar kasi mamalasin daw po yung isa sa amin. Ang pinaka-worst po is mawawala yung isa. At dahil nasa iisang bahay lang sila noon, gumamit muna sila ng divider. Nilagyan namin ito ng pagitan, tapos nabagawa kami nito ng isang kwarto para hindi na kami gumagawi dito sa lugar na to. Pero sinabihan pa rin kami nila na hindi talaga pwede, kailangan talaga malayo kami sa isa't isa. Kaya si Ilino lumipat na lang sa kalapit na barangay. Habang si Lea bumalik ng Maynila nito lang Agosto. Mula raw noon, natigil ang mga kamalasan. Hindi na mabigat sa pakiramdam na nandito na kami. Nag-aaway pa rin kayo ni Mr. Ngayon, sa awa naman ng Diyos, hindi na. Pero ang nangyaring sunod-sunod na pagkakasakit na mga kamag-anak ni Lea, meron daw eksplanasyon. Ang dengue ay nakukuha sa kagat ng isang insekto. Ito ay dahil sa medyo madumi ang ating paligid. Pag sinabi nating fatty liver, ay dahil sa pag-inom ng alak o dahil din sa lifestyle. Nararamdaman niya lahat ng symptoms ng pagiging buntis. Hindi nagre-regla, nag-engorge yung breast, nagsusuka, naglilihi, lumalaki rin ang tiyan. Pero pag nagpa-examine or nagpa-ultrasound, walang nakikitang baby. That's called pseudocyesis. They also call it phantom pregnancy. Nagpa-ultrasound kami noon. Tapos sinabihan kami ng doktor na wala talagang bata eh. Paano na? Sabi nga rin, Dok, sabi ng bigay ninin mga anak siya by Mayo 2016. Samantala si Ilino, naniniwalang hindi lang siya binubuenas sa lahat ng pagpapalang kanyang natatanggap. Hindi naman siguro ako seniority. Lahat ng nabot sa buhay ko, pinag-arapan ko naman din. Totoo man ang sukob o hindi, nais maniguro ni Lea na tapos na ang sumpa. Magandang hapon po. Kaya kumonsulta siya sa isang folklore and paranormal investigator. Pinaka-effective para matanggal yan, kukuha niyo po yung artifacts ng kasal nyo, yung belo, yung aras, at saka yung cordon, tapos susunugin po yon. Sa case po kasi namin, sir, wala kaming aras, yung wedding ring, cordon, wala po kaming ganda. Yung religion po namin is Adventist. Gown lang po. Since yung gown nyo po yung nakakabit dun sa kasalan ninyo, bali yun po yung kailangan nating sunugin. Ready po ba kayong sunugin yun? Ang tanong, sundin kaya siya ni Lea? Kung yun po yung paraan para matigil na po, willing po. Sana masigil kasi gusto ko namang guminhawa naman sa mga problema. Ayaw ko nga na may mangyari sa amin na magkapatid. Lagi kong pinapanalangin na sana okay lang siya, malayo sa disgrasya. Kung may mangyari man na masama sa yung tinatawag nila na sukob-sukob, sana di na lang sa kanila, sa akin na lang. Oo nga't napakayaman ng ating kultura sa mga pamahiin. Pero tandaan, tayo pa rin ang may hawak ng ating kapalaran. Makapangyarihan ang ating isipan. Kapag ikay naniwala, baka magkatotoo. Pwede ring isipin na kapag ikay hindi naniniwala sa isang bagay, hindi yon mangyayari. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.